Magandang araw sa inyong lahat. Sa araw na ito ay ating tatalakayin ay ang Module 1 na may pamagat na sangkap, bahagi at katangian ng sanaysay. Ngayon, ano nga ba ang mga sangkap ng sanaysay? Una ay ang tema at nilalaman. So, ibig sabihin, ang tema o nilalaman ay sumasalamin sa paksa at kaakibat nito ang layunin. Pangalawa ay ang anyo at istruktura. Makikita natin dito ang mahahalagang sangkap na nakakaapekto sa pag-unawa ng mga mambabasa. At ang panghuling sangkap ay ang wika at estilo. Dito naman ay ang uri at antas ng wika at estilong ginagamit nito ay nakakaapekto sa pag-unawa ng mambabasa. Dumako naman tayo sa bahagi ng sanaysay. Alam kong alam nyo na ito, di ba? Magaling! So, ang sanaysay ay binubuo ng 3 bahagi. Ito ay ang panimula, gitna at wakas. Sa panimula, ito ang pinakamahalagang bahagi ng sanaysay sapagkat ito ang unang tinitingnan ng mambabasa. Ang gitna naman, syempre, ito ay mahalaga rin sapagkat makikita sa bahaging ito ang mahahalagang puntos ukol sa tema at nilalaman ng sanaysay. So, dito ipinapaliwanag kung ano nga ba ang paksa ng iyong sanaysay. Dito nasasagot ang mga katanungan na sinasabi sa panimula. Sa wakas naman, ito ang nagbibigay konklusyon o nagsasara sa talakayang naganap sa katawan ng sanaysay. Alam niyo bang mayroong iba't ibang paraan sa pagsulat ng panimulang sanaysay? Kung ganon ay tatalakayin natin ang mga ito. Una ay ang pasalaysay. Halimbawa nito ay nakarating na ako sa iba't ibang panig ng mundo dahil lang sa aking panggagamot. Ang tanging hindi ko pa nagagalugad ay ang kontinenteng Antarctica. Ang pangalawang paraan naman ay ang pagsulat ng maikling sanaysay na may aral sa buhay. Halimbawa, minsan naglalakad ako sa isa sa mga kalsada sa Europa nang makita ko ang matandang babae sa may tabi ng basurahan. Naglahad siya ng kamay. Hindi ko siya pinansin dahil ako ay nagmamadali. Pero nang maalala ko ang aking ina sa Pilipinas, binalikan ko siya, ngunit pagbalik ko, wala na ito. Sunod ay ang definisyon. Halimbawa naman ito ay ang narcolepsy ay isang medikal na kalagayan ng tao na kung saan ang pasyente ay bigla na lang makakatulog kahit na naglalakad o nagsasalita o iba pa. Ito ay nagbibigay ng halimbawa ng definisyon o meaning ng isang bagay. Ito ay ang definisyon. Pang-apat ay ang kasabihan. Halimbawa na lamang ay ako ay naniniwala sa kasabihan, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ano pang ang ibang kasabihan? Kapag may tiyaga, may nilaga. Isa pa ay aanhin mo pa ang damo kung wala na ang kabayo. Panglima ay ang patanong. Halimbawa na lamang ay sisimulan mo ang iyong sanaysay sa mga tanong. Ano ang pag-ibig? Naranasan mo na bang umibig? Ganon, para panghikayat sa mambabasa. At ang panghuli naman ay gumamit ng analohiya. Halimbawa na lamang ay ang buhay ay gulong, umiikot, mabilis, mabagal, pumapailalim at pumapaibabaw. Ang mga paraan na ito na aking nabanggit ay ang paraan ng manunulat upang mahikayat ang kanyang mga mambabasa na tapusin ang kanyang sinusulat na sanaysay. Ang susunod naman natin na tatalakayin ay ang katangian ng sanaysay. So, ano nga ba ang mga katangian ng sanaysay?
Una ay ang pangunahing tema. Ano nga ba ang pangunahing tema? Madalas ay ang sinasabi ng isang akda tungkol sa isang paksa. Bawat bahagi nito ng akda ay nagpapaliwanag ng temang ito. Pangalawa ay ang wika o estilo. Ito naman ay ang uri at antas ng wika at estilo ng pagkakagamit ay nakaaapekto rin sa pag-unawa ng mambabasa. Kaya higit na mabuti kung ito ay simple, natural at matapat na pahayag ang iyong ginamit sa pagsulat ng iyong sanaysay. Sunod ay ang himig. Ano naman ang ibig sabihin ng himig? Alam niyo ba kung ano ito? Ang himig ay nagpapahiwatig ng kulay o kalikasan ng damdamin. Maaaring masaya, malungkot o mapanudyo at marami pang iba. Panghuli ay ang balangkas. Alam niyo ba kung ano ang balangkas? Ito ay nakasulat na plano na nagpapakita ng mga bahagi na bubuo ng isang sulatin na nakaayos ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga ito. So, ang mga aking nabanggit na apat ay ang mga katangian ng sanaysay. Sa puntong ito naman ay dumako na tayo sa panghuli nating tatalakayin. Ito ay mga uri ng balangkas. Ito ay ang pamaksang balangkas, pangungusap na balangkas at patalatang balangkas. Una ay ang pamaksang balangkas o mas kilala sa tinatawag na topic outline. Ito ay binubuo ng salita o parirala lamang dahil matipid ito sa pananalita o pahayag. Pangatlong uri ng balangkas ay ang pangungusap na balangkas o sentence outline. Ito ay binubuo ng mga buong pangungusap na naglalaman ng pangunahing ideya at minor na ideya. Ang panghuling uri ng balangkas ay ang patalatang balangkas. Ito ay tinatawag rin na paragraph outline. Ito ay binubuo ng mga pangungusap na naglalahad ng nilalaman ng buong mga talata ng sulatin. Ano man ang paksa o isyong tinatalakay, kinakailangan mayroong itong lohika at organisadong kaisipan. Ang isang epektibong sanaysay ay dapat na makatotohanan. Ayon nga kay Lucero noong 1940, ang estilo ng mananaysay ay nakabatay sa kanyang interes, panlarawan at pagpapahalaga. So hanggang dito na lamang ang ating talakayan. Naway ay marami kayong natutunan sa ating diskusyon ngayong araw. Maraming salamat at paalam.